Masyadong nagmarunong, pinatutsadahan ng mga keyboard boxing analyst. Hindi na nakapagtimpi pa ang dating 2-division world champion na si Milan El Metodico Milindo laban sa mga naglipa ng boxing analyst sa social media na tila mas marunong pa sa mga aktwal na boksingero. Sa isang manghang napayag sa kanyang social media account, direktang tinira ni Milindo ang mga netizens na gumagawa ng mga teorya tungkol sa kanyang karera at sa estado ng boxing sa Pilipinas. Binigyang diin ni Milindo na hindi sapat ang galing o talento lamang, maging katulad man ni Manny Pacquiao, Floyd Mayweather o si Vasily Lomachenko kung walang tamang suporta mula sa mga boxing fans. Kahit Manny Pacquiao pa galawan mo o Mayweather o Lomachenko pa, kung wala ang suporta sa iyo, di ka angat sa mundo ng sports, ani ni Milindo. Ayon sa dating kampiyon, maraming atletang Pilipino ang mas masipag at mas magaling pa sa mga sikat na pangalan ngayon, ngunit hindi nagtatagumpay dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, kakulangan sa pinansyal at moral na suporta. Pangalawa, maling mga tao sa loob ng team na kung minsan ay nagiging hadlang pa sa pag-asenso ng isang atleta. Buong tapang dinamo ni Milindo ang mga kritiko na huwag siyang isama sa mga theories na wala namang basihan. Pabiro, ngunit may bahid na pait na sinabi ng boksingero na tila mas magaling pa ang mga analyst kaysa sa kanilang mga nakasungkit na ng mga world titles. Ang galing nyo kaysa sa aming mga world champion. Now you know. Now you have a small knowledge. Dagdag pa niya. Sa huli, nanindigan si Milindo na kahit ano pa ang sabihin ng mga kritiko sa social media, hindi nito mababago ang katotohanan ng buhay sa loob at labas ng lona. Si Milan Milindo mga kwento ay dati humawak ng IBF Light Flyweight at IBO Light Flyweight titles. Kilala siya sa kanyang teknikal na estilo sa loob ng ring, kaya naman binansagan siyang El Metodico. Samantala, bangon mula sa lutong Thailand, Pinoy boxers mas gigil na sa ginto para sa 2026 Asian Games. Sa kabila ng mapait na karanasan at kontrobersyal na hatol sa nakarang 33rd Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand, nananatiling positibo ang Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP na maging banner year ang 2026 para sa boxing sa bansa. Sentro ng atensyon ngayon ang paghahanda para sa 20th Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan sa darating na Setyembre hanggang Oktubre. Matatandaan na ang tanging Tokyo Olympics bronze medalist lang na si Yumir Marshall ang nakasungkit ng gintong medalya sa SEA Games matapos ang sunod-sunod na kadudadudang desisyon ng mga hurado pabor sa host country. Ayon sa mga obserbasyon, swerteng Indonesia na nakatapat ni Marshall sa finals na ibang Pinoy boxers na nakarap ang mga taga-Thailand para sa ginto ay nauwi sa silver medals kung saan nakuha ng Thailand ang 14 sa kabuuang 17 na gintong medalya. Hindi naman papalampasin ng ABAP Secretary General Marcos Manalo ang nangyaring anomalya sa Bangkok. Nakatagdang sumulat ng ABAP sa World Boxing upang formal na imbestigahan ang mga maanomalyang desisyon. Kailangan mag-improve ang officiating dahil baka matanggal ang boxing sa Olympics sa 2028 Los Angeles kung magpapatuloy ang ganitong problema, babala ni Manalo. Narito naman ang Dream Team para sa Asian Games dahil tapos na ang usapin mga kwento sa SEA Games. Nakatutok na ang ABAP sa pagbuo ng malakas na delegasyon para sa Nagoya. Inaasahang pangungunahan nito ng mga sumusunod. Yumir Marshall, posibleng lumaban muli bilang amateur sa ilalim ng bandila ng Pilipinas matapos humanga ang kanyang American representative na si Sean Gibbons. Pangalawa, Carlo Paalam, hindi lumaban sa Thailand upang mag-focus ng gusto sa Asian Games at sa target na medalya para sa 2028 Olympics. Nesty Pitesio, Ara Villegas at Jay Baricuatro, ang mga pambato ng bansa na inasang magpapatuloy sa dominasyon ng Pilipinas sa rehiyon. Mga kakwento, sa pag-iwan ng kontrobersiya ng SEA Games, kumpiyansa ang ABAP na mas maliwanag ang kinabukasan ng Philippine boxing sa pandaigdigang entablado. Kaya naman, good luck sa ating lahat ng mga pambato, bakbakan para sa medalyang ginto. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwento Mario Siliano,
kaya kwentong Roger Saison, kaya kwentong Vicrio Anora, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.